Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at tayo po ay mananalangin. At inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitayo lahat para po sa ating panalangin. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa iyo ang kapurihan at kagalatian sa gabing ito. Hinihingi po namin ang iyong pangunguna at pagkilos ng iyong banal espiritu sa bawat isa sa amin. At sa gayong Panginoon ay maging biyaya pagpapala ito at maging hamon sa bawat sa amin, kung patuloy magtiwala at patuloy na gawin ang iyong kalooban at dinggin ang iyong pong mga iniwan sa amin mga salita ng mga pangako. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang kasalanan at ihanda mo, Panginoon, ang bawat puso't isipan namin sa pakikinig ng iyong salita. At nawa ang mga kapatiran patungo rito, hiningi po namin na gabayan, ingatan sila at amin pong makasama sila sa amin pong biyaya na tatanggapin sa gabing ito mula sa iyong salita. Salamat po muli. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong magtayo para po sa ating awitin. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating pananambahan. Nababatid ko po na ang bawat isa po sa atin ay may mga kinakaharap na kanya-kanyang problema, kanya-kanyang suliranin sa buhay. Pero nakikita ko pa rin po ang ngiti sa inyong mga labi. Bakit po kaya? Siguro po, ang dahilan po ay alam po natin na ang mga suliranin natin ay hindi mananatili dyan. Dahil po may isa tayong sinasandalan, sinasandigan, ang ating Panginoong Hesus. Ang ginagawa lang po natin, ibinibigay ang ating mga problema, mga suliranin, ang lahat-lahat sa ating Panginoong Hesus. Let's all give them to Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you only see sunshine. He never said there would be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He
will turn your sorrows into joy. At dahil po sa mga problemang ating ibinibigay sa ating Panginoon, mga suliring kabigatan, ay lahat po ito nasusolusyonan dahil po sa dakilang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Mamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusat, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad mong masuwayin sa nais mo. Di man pansinin ang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Amen. At ngayong gabi po, ating pong kamustahin ang bawat isa sa mga nandito sa Bethany Baptist Church Cubao sa pamamagitan ng pagkakamayan at sa mga nanonood sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inaawit ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo.
babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ayan po, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po dumako sa ating mga announcements and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship team sa July 21 po, coming Sunday. Sabihin mo sa kanila, galing po sa Marcos 5:18 to 20. At Sunday school class every 3 p.m. Sunday sa Bigonia Room. Go Ye Cubao weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday. Tract distribution every Saturday. BKBC every Saturday. Home Bible studies for 5 families. San Mateo Rizal every Thursday. Home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service. Camarin, Caloocan City every Friday. Worship service, Taytay Rizal every Saturday. Lord's Supper every last Sunday of the month. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Yan. Tayo po yung magsitayong muli. Ating mga awitin, I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Mara na po tayo magsipon lahat. Mara na po tayo magsipon lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawag ating speaker ngayon, Sir Conrad Castillo. Maraming salamat po at magandang gabi sa bawat isa. Hindi lamang narito sa ating iglesia, maging sa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig. At naway maging biyaya po ito, pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang ating pong paksa ngayon, ang pamagat, tiyak ba? Tiyak ang pangako ng Diyos. Ayan po yung ating paksa ngayon, ano? Tiyak ang pangako ng Diyos. At ang ating pong teksto ay makita po natin sa Romans chapter 4, verse 20 and 21. Romans chapter 4, verse 20 and 21. At basahin po natin ito ng salitan at inanyayahan ko po kayo na magsitayong lahat. Sabay-sabay po natin itong basahin, itong dalawang talata.
Roma chapter 4, verse 20 and 21. 4:20 and 21, okay? Sabi po dyan, handa po, basa. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. 21, ubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Panandalian po tayong lumapit sa Diyos at humingi ng guide. Maunawaan po natin to at akin pong maihayag ng maayos po sa bawat sa atin. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, wala po akong kakayanan, magagawa, kundi sa pamagitan mo lamang, Panginoon. At hiningi ko po na ikaw ang siyang magbigay sa akin ng kaalaman at magbuka ng aking labi. At ito'y direkta, Panginoon, na tumama sa bawat puso ng bawat isa na narito po sa loob ng iglesia at maging sa kanila pong mga tahanan. Pagpalain mo nga po ang oras na aming magagamit. Ikaw ang maitaas at maluwalhati sa lahat ng ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipo na po tayong lahat. Tiyak ang pangako ng Diyos. Ayan, kung babasahin po natin itong Romans, simulaan natin dun sa chapter 4 nga nung verse 1, ay makita po natin dyan yung si Abraham. Si Abraham. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon, yung halimbawa na iniwan po ni Abraham sa atin. At kung babalikan natin sa Old Testament, sa Genesis, ay naroon na po yung pangako ng Diyos. At makikita po natin doon sa Genesis chapter 12, verse 2, ganito po sinasabi, gagawin kitang isang malaking bansa. At sa Genesis 13, verse 16, at ganito naman ang inihayag, at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. At dito po sa New Testament, sa Romans chapter 4, verse 17, nandito po yung katuparan. Kasi sabi po dyan sa 17, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Yung pangako ng Diyos ay natupad. Sa pamagitan ng kanyang mga pangako. Ngunit, hindi basta ganun ang pangyayari, Kung pag-aaralan natin, nung time na tinawag ng Panginoon si Abraham, pinapunta siya doon sa isang lugar, ay hindi lang doon ika nga masasabi natin natupad yung yung pangako ng Diyos Kasi umabot ng 100 taon si Abraham. At si Sarah, ilang taon siya? 95. Biro niyo yun, isa pong miracle. Kung sa atin po, may tinatawag tayo, di ba, na menopause baby, Yung po, yung pangyayari sa buhay ni Abraham at ni Sarah, ito po ay miracle. Miracle baby. Biro nyo, 75 years. Nung nangako ang Diyos na sila ay magkakaanak, natupad yun nung 100 taon si Abraham. Kita nyo, ang layo. Kaya doon sa pagitan na yon, maraming bagay ang naganap. Pero tandaan natin, hindi po nang hina, sabi diyan, hindi nang hina ang pagtitiwala ni Abraham o yung kanyang faith sa Panginoon. Bagamat merong mga masasabi nating ups and down sa buhay niya. Kasi napakahaba. At napapaloob nga doon yung mga mistake nila, kasalanan, failure, at naroon din yung maaari na inip sila doon sa pangako ng Diyos Kaya gumawa sila ng ibang kaparaanan, di ba? Para magkaanak. Ngunit hindi yun yung plano ng Diyos. Kaya sa atin, narito, maaari, meron tayong mga inilapit sa Panginoon. At may pinanghawakan tayong pangako ng Diyos na tutugunin
yung ating mga hinihingi. Pero hanggang sa ngayon, maaari, yung iba wala pa, di ba? Pero kita nyo, no? Nagkaroon ng katuparan yung pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya nga siya itinawag na Father of Faith. Ano? Father of Faith. Ama ng pananampalataya. At tandaan natin, sa Old Testament, ang kaligtasan, hindi sa magitan ng mga pag-aalay, o mga ritual, o paggawa ng mabuti. Kundi, kung babasahin natin yan dito sa chapter 4, babasahin natin dyan, sa chapter 4, babasahin ko lang yung mga ilang talata, sabi rito, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri, dapat hindi sa Diyos. Verse 3, sapagkat sinasabi ng kasulatan, at sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya ibinilang na katwiran. At tandaan natin kaligtasan noon, ngayon, ay isa sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Bagamat wala pa si Christ, di ba? Wala pa si Christ, ngunit meron silang ginagawang kaparaanan. Doon sila nakapokus sa darating na tagapagligtas. Ang ginagawa nila, nag-aalay sila ng malinis na hayop. Di ba? Malinis na hayop, walang kapansanan. Yun ay tumutukoy doon sa darating na tagapagligtas. Pero yung ginagawa nilang yun, hindi lang basta ibinibigay nila yun, hindi lang ginagawa. Kundi sa puso't isipan nila ay naroon yung faith. Pananampalataya. Doon sa pangako ng Diyos. Siguro marahil maging tayo, ay sa buhay natin bilang mananampalataya, matagal na tayong ikang sumusunod sa Panginoon at matagal na nating iniintay yung mga pangako ng Diyos. Ay wala pa, di ba? Kagaya nung sa 2 Peter chapter 3, di ba? 2 Peter chapter 3. Yung mga tao, sabing ganun, hindi ba nangako ang ating Diyos, lababalik ang Panginoon? Ngunit hanggang ngayon, sabing ganun, nangamatay na yung aming mga ninuno, hanggang ngayon wala pa. Wala pang katuparan. Pero hindi nila alam ang dahilan. Kundi nagbibigay ng panahon pa sa mga tao para magsisi. Ganon din tayo, Tandaan natin, bakit dumadaloy ang mga araw, buwan, taon, yung pangako wala pa. Pakaisipin natin. Kaya sabi ko nga doon kay kaya nag-BS ako kay Nanay Loring, Sabi ko, ngayon pa lang sabi ko, pag-isipan natin yung ating kasambahay. Kasi kapag oras na dumating ang Panginoon, wala nang pangalawang pagkakataon. Ngayon lang, yun lang. Yun lang. Kaya tayo, sabi ko, gawin natin yung nauukol. Gawin natin yung ating bahagi. Ngayon na. Kasi pag dumating na yun, wala na. Wala na tayong second chance. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, ipanalangin natin. Maaaring matigas ang puso, pero dinala natin sila sa Panginoon. Wala na tayong magagawa. Hindi natin kayang hatakin Hindi kagaya ng yung sasakay tayo sa jeep, di ba? Puno na, pwede pang sumabit Hindi pwede. Kaya tayo tandaan natin yan. Yung ating asawa, mga anak, mga apo, kamag-anak, bigyan na natin sila ng pagkakataon. Okay? 3 bahagi, pero hindi ko pahabain ito, Unang-una po ay, sabi ko nga, ay magtiwala sa pangako ng Diyos. Sa verse 20, di ba? Sabi diyan, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya. Kita po nyo, Hindi siya talaga nawala yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Siya po ay tumayo sa pangako ng Diyos. Sabi diyan sa Acts 26 verse 6, sabi diyan ay dumaan man sa maraming pagsubok
At sa 26, ito yung pala yung sa, ano, no, sa verse 20, sabi diyan, kundi sa pagtingin, nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Ayan po, ano? Siya po ay humawak, tumayo. Hindi po siya natinag doon sa pangako ng Diyos. Dumaan man sa maraming pagsubok. Nakita natin, yung sabi ko nga kanina, sa pasimula pa lang marami ng mga ups and down na pinagdaanan si Abraham at saka si Sarah. At meron pang mga pagkakamali na nagawa sila. Kasi nagkaroon ng ano, di ba, ng taggutom doon sa kanilang pinaroonan. Ano ginawa nila? Sila ng ibang bayan. At doon ipinakilala ni Abraham yung kanyang asawa bilang kapatid at kamuntik ng nadisgrasya. Kita yun po isang pagkakamali, ano, nagawa nila, no? Pero sa kabila, no, nagpatuloy po sila. Dahil ang Panginoon ay nakasubaybay sa kanila. At sabi nga ay hinintay ang pangako ng Diyos. Sa Hebrews 6:12, ano sabi diyan? Hebrews 6:12. Sabi diyan na huwag kayong mga tamad, kundi mga katulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng panampalataya at ng pagtitiis ay nasipagmana ng pangako. Kita nyo, no? Kailangan talaga dadaan tayo sa pagtitiis. Ganyan ang buhay natin. Kailangan natin ika nga ang patuloy na sumulong sa kabila ng dumarating ng mga pagsubok sa buhay natin at anumang mga sirkumstansya. Merong nawala ng mahal sa buhay, di ba? Pero hindi yun hindi yun ang katapusan ng buhay natin. Merong pang layunin ang Diyos. Kailangan natin ay magpatuloy. Habang ika nga hinihintay natin yung tamang timing ng Panginoon sa ating buhay. Ayun, ginagawa ang kalooban ng Diyos samantalang hinihintay ang katuparan ng pangako. Kaya tayo, no, bilang mga manampalataya, meron tayong mga tungkulin, gawain. Hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, kundi sa ibang mga tao na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Kailangan natin silang mapaalalahanan. At nakakalungkot nga kuminsan, di ba, na napakarami mo ng tao na nahayagan, na witnessan, pero walang pagtugon. Meron man tumutugon hanggang sa isip lang, hanggang sa labi lang. At pag niyaya mo, bautismo, pag-attend sa simbahan, hirap na hirap ka. Marami halos ganyan, di po ba, na ating nawi-witnessan. Pero kailangan patuloy lang. At tayo ay manalangin. Hingin natin sa Panginoon yung kanilang mga unawa doon sa mga salita na ibahagi na natin. Tuloy-tuloy lang po tayo. At hinintay po nga niya yung pangako at natupad. At masasabi ko na sa katuparan ng pangako ay lalong lumago yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi nga sa atin mapalad tayo di ba? Mas mapalad pa daw tayo kaysa kay Tomas. Si Tomas kaharap na Panginoon, nahayagan na ng salita ng Diyos, ngunit hindi siya naniwala na siya ay muling mabubuhay. Pero sabi ng Panginoon, mas mapalad tayo kahit hindi natin nakita. O nakita ang Panginoong Hesus. Ngunit tayo ay nanampalataya. Gawa ng mga kautusan, kasulatan na iniwan sa atin. Ito yung pangulang ibang bagay na dapat tayong pangawakan kundi ang salita ng Diyos. At mula Old Testament hanggang sa New Testament, lahat ng ito ay mayroong katuparan. Kaya nga sabi ng Matthew 24:35,
Sabi diyan, ang langit at lupa ay lilipas, dadapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. No, sa Matthew pa lang yan, ano? At marami pa mga pangako ang Panginoon na hindi pa nagaganap. Pero yun ay mangyayari. Mangyayari po lahat yan. Yung mga pangako na yan. Kaya mapanghawakan natin ang lahat ng pangako ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Pagtiwalaan natin ito at huwag mag-alinlangan. Kasi meron ng pruweba, meron ng kasiguruhan yung mga pangako na yan. May mga pangako noon sa Old Testament na naganap noong Old Testament. Merong pangako sa Old Testament na naganap sa New Testament. Kaya ito yung mapanghahawakan natin. Pangalawa, patibayin ang pagtitiwala sa Diyos. Ano patibayin ang pagtitiwala sa Diyos? Diyan sa Romans 4:20, sabi diyan, kundi lumakas sa pamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Niluluwalhati ang Diyos. Lumakas na lumakas po yung kanyang pananampalataya o pagtitiwala lalo sa Diyos. Ano? Patibayin po natin to. Kaya nga sabi ko, hindi humina ang faith ni Abraham, dumaan man ang maraming panahon sa kanilang pag-iintay ni Sarah, sa pagkakaroon ng anak na pangako ng Diyos. At nung sila'y nagkaanak na, ano nangyari? Sila po ay sinubok ng Diyos. Sa Genesis chapter 22, verse 1 and 2, ano po sinabi diyan? Sabi diyan sa verse 1, Genesis chapter 22, 1 and 2, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, narito ako, sabi niya gano'n, At verse 2, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Kita niyo yung mga pagsubok na dumating sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Halos napakabigat, napakatagal nilang inintay ang katuparan ng pangako ng Diyos na kanyang anak. Tapos, kukunin lang ng Panginoon para ialay. Para ialay sa Kanya. Sa atin po, mabigat yun, di po ba? Yung ating paghihintay ng mahabang panahon ay masasabi natin na parang nasayang, parang walang kabuluhan. Ganyan po ang Panginoon, di ba? At kung ika nga na sa ating buhay, tandaan natin yan, ay dumaan man yung ganyang mga kalagayan, tularan natin si Abraham. Kasi alam niya na yun ay pangako. At sabi nga ng ibang mga pastor, yun daw ay pagsubok kay Abraham. Yung pagkuha, pag-alay ng kanyang anak. At sa isipan daw ni Abraham, maaring yung kanyang anak na si Isaac ay mamatay. Ngunit ito ay kanyang bubuhayin muli. Yun yung mga samantaha ng ibang mga pastor, Ngunit, ang pangyayari sa isipan ng Diyos, tandaan natin, siya ay Diyos, sabi nga ay, makikita natin maya yan, siya ay Diyos. Na siya po ay walang pagbabago.
At makita po natin walang pag-aalinlangan sumunod si Abraham. Hindi na siya nakipagsagutan sa Panginoon, kundi sumunod lamang siya. Lumakas po ang kanyang faith sa Diyos dahil sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Kaya nga po ang pangangaral ni Jesus di lamang sa pamamagitan ng salita, kundi maging sa mga himala, di po ba? Kasi sa time na yon, ang mga tao talagang totoo ba yan, yung sinasabi mo? Kaya ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay gumawa ng kaparaanan para maipakita na sa pamamagitan ng kanyang himala ay mapatunayan niya yung kanyang sinasabi ay totoo. Kita niyo, no? Kaya po yung mga pangyayari na yan sa buhay ni Abraham ay pwede po nating mai-apply sa bawat isa sa atin. Na mapanghahawakan po natin yan hanggang sa dulo ng ating buhay. Tandaan natin yan kung tayo ay nasa Panginoon. At kung meron man, sa mga tahanan man, na wala pang tunay na katiyakan ng kanilang kaluluwa, ito na ang panahon. Ito na ang panahon, Sapagkat nakikita na po natin ang pangako ng Diyos unti-unti nagaganap. Unti po nangyayari. At pangatlo, kapag Diyos ang nangako, sabi diyan sa verse 21, at lubos na nanig na ang Diyos nangako ay may pangyarihang makagawa noon. Lubos na nanig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Totoo po yun. Sa Diyos ay makikita natin, Nehemia, ay walang imposible. Lahat ay posible. Siya ay may kapangyarihan sa lahat. At lahat, sabi nga natin, ay magagawa niya. At dito po sa Genesis 18, verse 14, sabi diyan, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Merong bagay ba napakahirap para sa Panginoon? Wala po. Lahat ay magaganap, mangyayari. At sa Jeremiah 32:27, ang sabi po diyan, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Kaya, sa atin po bilang mga manampalataya yan ay naganap na bakit iniwan sa atin itong mga pangyayari sa matandang tipan o Old Testament upang ito ay ating maging halimbawa. Kaya nga sabi ng Romans 15:4, na yung mga bagay na inihayag nung una, ito ika nga ay magbibigay sa atin ng babala, kalakasan, at patnubay. Kaya inilagay po yan. Kita nyo si David, hindi lang yung magagandang pangyayari, di ba, sa buhay niya ang inilaha dito. Maging yung mga kamalian po niya, mga kasalanan. Kasi nga, maging babala sa atin yun, na huwag nating tularan. At yung maganda, yun yung ating gawin o tularan. At yung mga pangako po ng Diyos, kailanman ito ay tunay, o totoo. Sapagkat ang Diyos ay di magsisinungaling o magsisisi. Sabi niyan sa Numbers o Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Kaya sa Old Testament pa lang, mapanghahawakan na natin yun. Yung katotohanan at tapat na pangako at salita ng Diyos sa atin. Siya po ay makapangyarihan, tandaan natin sa lahat.
makapangyarihan siya sa lahat. At sabi nga sa Jeremiah, no? Nababasa na nga natin kanina, no? Sa Genesis 18:14, sabi diyan, yung binasa natin kanina, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Wala po, walang bagay na mahirap. Ganyan din sa Jeremiah 32:27. Sapagkat ang katangian ng Diyos ay walang kapantay. Maaring isipin natin si Satan, di po ba, na Diyos ng sanlibutan. Pero tandaan natin, yung kapangyarihan niya ay hindi katulad ng sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, sabi nga, ay makapangyarihan sa lahat. Unang-una nga, yung ilang mga katangian lang to, no? Yung omnipotent power, all-powerful, or all-powerful. At sabi nga dyan sa Jeremiah, bali wala po yan dyan, hindi nakasaad yan dyan, At titingnan po natin sa Jeremiah 32, verse 27. Sabi po dyan, sabi rito, narito akong Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, may anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin. Ayun, sa akin. Ayan po, bali na natin yung kanina, doon sa kanyang kapangyarihan na binasa natin, ay maaaring posible sa kanya. At pangalawa po, yung omniscient power. Omniscience power, all-knowing, At sa Hebrew 4:13 ay akin pong babasahin. Sabi diyan, at walang anumang nilalang, sabi dito, na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit, ang lahat ng mga bagay hubad, hayag, sa harapan ng mata niyang ating pagsusulitan. Kaya, alam niya, bagay, kahit na saan man tayo magtago, pumaroon sa mga liblib na lugar o sa mga kuweba, sabi nga ang liwanag ay parang araw, tayo ay nakikita. At pangatlo po, yung kanyang omnipresent power. Ito po hindi magagawa ni Satan, At magiging ating binasa kanina, nasa lahat ng dako, ang Panginoon ay nandun. Si Satan, maaaring nandito, pero wala siya sa ibang lugar. Pero ang Panginoon po, saan man ay nandoon. At sabi nga dyan sa, babasahin ko to sa awit, 139 verse 7 and 8. Sabi dyan sa 7, saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Verse 8, kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, narito ikaw ay nandoon. Ganyan po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kahit sa isipan natin, sa ating puso, ay alam niya kung ano ang laman. Kita niyo si Satan, bakit siya ay ibinaksak dito sa lupa. Gawa nung nakita niya yung kanyang hangarin, na gusto niya na higitan ang Diyos. At saan siya gumawa ng kanyang luklukan? Doon sa pinakamataas na bituin. Kaya nakita ng Diyos yung kanyang kalooban. Kaya ibinaksak siya sa lupa. Kaya walang imposible po sa Diyos. Kaya kung ano man yung ating mga layunin sa buhay natin, ilapit natin sa Panginoon ng buong puso, taimtim. Yung mga pangako niya, panghawakan natin.
At tanda natin si Satan nilikha lamang ng Diyos. Akala ko nung una, siya talagang kalaban ng Diyos na mortal immortal eh. Hindi pala. Nilalang pala siya ng ating Panginoon. Pero meron din siyang kapangyarihan, di po ba? Pero hindi kagaya ng ating Panginoon. Kaya tandaan po natin ang pangako ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagtitiwala. Katulad ni Abraham. Sapagkat yung kapangyarihan niya ay hindi nagbabago, maging yung kanyang mga pangako ito ay magaganap at mangyayari. At sa ating pong pagtatapos, unang-una po ang katiyakan ng pangako ay walang paltos, ano? Maasahan natin sa lahat ng oras. Ang kailangan lang natin ay mag-intay. Hintayin po natin. At hindi po masasayang. Sapagkat kung yung isang pangako ng Diyos ay natupad, lahat po yan ay magaganap. Pangalawa, ang ating bahagi ay lubos na manangan at magtiwala sa kanyang mga pangako na iniwan sa atin sa pamagitan ng kanyang katapatan at kapangyarihan. Kasi meron ng halimbawa ng mga kaganapan na kanya pong pinangako nung una pa man. Kaya doon tayo tumingin, ano? Huwag tayong mag-alinlangan. Yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga ups and down natin, pangkaraniwan yan. Pero huwag tayong mawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, patibayin natin ang ating puso sa bawat araw na may pagsunod sa kanyang kalooban. Alam niya ang ating kakayanan. Alam po niya. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, sabi nga dyan sa Hebrew 10:23, no? Sabi diyan na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Yan po yung ating Diyos. Siya po yun. Kaya, kung mayroon mang agam-agam sa puso natin, sa oras na ito, sa mga bagay na inaasahan natin na wala pang kaganapan, yun po ay magaganap. Sabi nga, yung faith natin hindi maging tulad sa alon na dinadala ng hangin, ano? Kung saan umihipang hangin naroon siya. Panghawakan nating matibay yung ating pananalig at pagtitiwala. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapurihan at kalulatian. Sa gabing ito, hiningi po namin na bigyan kami, Panginoon, ng wastong kaunawaan sa kabila ng mahabang paghihintay sa mga bagay na iyong ipinangako sa amin. At hinihiling mo lamang na kami ay sumunod, gumawa na ayon sa iyong kalooban at patuloy na magamit, lalo na sa kapahayagan ng iyong salita sa maraming kaluluwa na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Sapagkat sa gayon ay kami po ay lubusang magsagawa sa bawat oras, araw ng aming buhay sa pagtitiwala sa iyo at patuloy, Panginoon, na ikaw ang mabigyan ng kapurihan sa aming buhay. Saan man kami ay naroon, sa aming mga tahanan, sa aming trabaho, sa eskwela, ay gawin po namin na patuloy ang iyong pinakamimithi na mensahe ng kaligtasan sa maraming kaluluwa. Upang sila man ay magkaroon ng pag-asa ng langit na iyo pong pinangako na hindi lamang kami, Panginoon, sa aming sarili ay itago ang lahat ng ito, kundi ito ay aming maipasa at patuloy na maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa maraming kaluluwa. Maging sa bawat isa sa amin dito, Panginoon, nabigyan mo ng paalala
sa amin pong buhay, lalo na ngayon, na nakikita namin na ang mga araw ay dumarating na. Ang mga hula ay nalalapit na, lalo na sa pagbabalik ng anak na si Jesus. At sa pamagitan nito ay kami, Panginoon, ay hindi magwalang bahala sa pangyayaring ito, sapagkat meron din kaming mga mahal sa buhay, meron kaming asawa, mga anak, mga kamag-anak, kaibigan, kaeskwela, kasamahan sa trabaho, na wala pang katiyakan ng kanilang buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, magbigyan kami ng patuloy na kumbiksyon na maisagawa, Panginoon, ang iyo pong layunin sa aming buhay. Salamat po, lahat po ito aming tinatagubilin, pinasalamatan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po at dadako po tayo. Dadako po tayo sa, ito po yung kanina, no? Kaya, tandaan po lang natin yung mga talata, 2 Corinthians chapter 8, verse 2 and 3. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Verse 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, muli kami ay dudulog sa iyo pong presensya at aming pong pinapanalangin ang aming pong offering at nawa ito'y magbigay dulot ng pangangailangan ng Iglesia sa lahat ng uri ng mga gastusin at mga pangangailangan. Dahil nga po namin pagpalain mo ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na magkaroon ng bahagi sa ganito pong gawain, maging sa maliit na halaga. Alam ko ikaw ay nagagalak, Panginoon, at sa gayon ay makatulong po upang iyong salita ay lumaganap at maabot pa ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pagbibigayan. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po muling manalangin. Salamat po tayo sa nalikom na salapi. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa bawat isa na narito at patuloy, Panginoon, na nag-uukol ng panahon upang magbaging bahagi sa amin pong gawain, lalo na sa pagkakaloob. At dalayan nga po namin na bigyan ng patuloy kalakasan ng bawat isa at patuloy na gamitin, Panginoon, ang aming lakas, aming pong kaalaman sa aming pong mga gawain na mayroong katapatan. At naway ang salapi, Panginoon, na nalikom, iyon din pong itong pagpalain, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng Iglesia. Salamat po sa bawat isa na narito, na nagkaloob, at naway sa hindi po nakapagkaloob sa mga susunod na mga ganitong pagkakataon ay maging bahagi. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ito mayong muli. Kinausap na po ba natin ang ating Panginoon sa mga problema ang tinataglay natin ngayon?
sa mga kabigatan po natin, sa mga suliranin natin kinakaharap. Kung hindi pa po, kausapin na po natin ang ating Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin sa Kanya. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon Diyos ay sumasagot ng ating mga dalangin. God answers prayer. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can know He'll always hear, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him, you can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. You can whisper in a crowd to Him, you will die when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Everywhere on earth you go, He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness will change you too. God answers prayer. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y muling manalangin. Salamat po tayo sa natapos po nating gawain. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapurihan at kaulatian sa gabing ito. Salamat pong muli sa iyong mga paalala. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga pangako na iniwan sa amin. Salamat po sa halimbawa na yung anak na si Abraham, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at mga ups and downs sa buhay niya, mga kasalanan, siya po ay patuloy na nanalig ang tiwala sa iyo. Umabot man ng mahabang panahon ang kanyang paghihintay, ito ay nagkaroon ng katuparan. At nawa, Ama, maging sa amin po, yung mga pangako na iniwan sa amin, ay ito'y aming mapanghawakan sa tuwina at patuloy, Panginoon, na isagawa ang iyo pong mga tungkulin, gawain na inilagay, Panginoon, sa amin pong mga balikat. At amin tingnan, Panginoon, walang iba kundi ang iyong mga halimbawa na iniwan. At nawaya, dumaan man kami, sumapit sa mga kabiguan ng buhay, mga kasalanan, o anong mga bagay na giging hadlang sa aming patuloy na paglakad sa tuwid na daan tungo sa iyo, Panginoon. Bigyan kami ng paalala. Ama, naway na bigyan po ng paalala ang bawat isa, at sa amin pong pansamantalang paghiwalay sa gabing ito ay gabayan mo kami hanggang sa amin pong mga tahanan. At sa araw ng bukas, Panginoon, ay tunay nga na meron kaming kasiglahan muli sa aming mga gawain, at patuloy, Panginoon, na aming ding maibahagi ang pinakamahalagang mensahe na iyo pong iniwanan sa amin, ang kaligtasan ng aming kaluluwa sa magitan ng tiwala sa anak mo si Jesus.
Ama, muli dalangin din po namin ang mga naroon sa kanyang tahanan, nakapakinig na wala pang Kristo sa kanilang buhay. Naway ang banal na Espiritu ay mangusap sa kanya at kilalanin ang anak si Jesus sa pagsisisi, pagkilala at pagtanggap sa anak na si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. At muli, Ama, dalangin ko rin po ang aming pagdulog sa iyo pong presensya sa gabing ito sa pagitan ng aming sama-samang panalangin, pangunahan kami. At naway, aming pong hintayin anumang katugunan mo sa aming panalangin sa mga susunod na mga araw at patuloy na ikaw ay magpalakas sa aming pananampalataya bilang iyong mga anak na hindi po kami manghina, tumalikod sa aming pong pagtitiwala sa iyo. At sa aming pong sama-samang panalangin, ikaw po ang manguna. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.